Sige. Lang yan. Strong Igorot at work. Ni hindi ko makuha maghilamos at magsuklay. I don't even have time to brush my teeth. You are not Marcos Scammer! I miss you. I love you too. Hindi pa nasiset up. Ngayon pa. Maliban sa kasalanan na walang kapatawaran, ang pamumusong sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad na kasalanan. Walang hanggan. Hold up to. Bye-bye! Bye-bye! Nagat ako. Bubunutin ko lahat ng balahibo sa ilong niyan. Ipangunguya ko sa kanya. Ano yayabang mo? Wala! Walang ampag sa lipunan yan! Palo ko la sa ulo mo. Kalbo to, plaka ko. So what's up sa mga kahobre ko dyan? Makagagawa the biggest humbog sa balat ng social media, mga kahobre ko. Ang taong okay lang Sumikat na upuan na yun. imagine niyo, mga kahobre ko. Ito ho ang sabi niya. Alam mo, Casper, ako lang yung 2 beses na ako lang natanggap ng tao. No? Pagka pala talagang pag talagang wala kang ginawang masama, kahit napasamain kanila ng todo, alam ng tao bayan yung totoong nangyayari. Tayo lang, ako. Yung mga nabibilang ako dun eh. Kumbaga, nakakulong ako pero mahal ako ng tao. Diba? Grabe yun, mga kahobre ko. So, ibig sabihin pala, okay palang maging kriminal sa Pilipinas. Kasi, the more na hinayupak ka, at the more na ikaw ay napakatinding sinner, ayon sa utak ni Kulahong, mas mamahalin ka, masisikat ka, at mas kakaawaan ka. Kung kailan pa ako nakulong at saka pa ako na-stress free. Parang doon pa ako na-stress free. Samantalang na-stress ako na, no? Pangalawa, mga kahobre ko, yung nagpipicture nga daw sa upuan niya kung saan siya na-aresto. Alam mo yung upuan doon sa mababa? Yung kung saan ako pinusasan? Ano yun eh? Sumikat yung upuan na yun. As is sumikat, no? Yung halos karamihan ngayon ng mga VIP, nagpupunta ron, mo-order na salad at saka nagpapapicture. Grabe, mga kahobre ko. So, ibig sabihin pala, yun pala ang dapat na goal in life ng mga taong sumusuporta kay Norman. Lahat para at least maging katulad kay ni Norman na sikat, trilyonaryo, at lalong-lalo na, bumibintang, hindi naman, lagi-lagi. Siyempre, medyo tinanghali ako ng gising, gawa ng amoy na puyat at 3 Viva Max yung binembang ko kagabi. 3 Viva Max yung binembang ko kagabi. Kasi yun ang makita yung Viva Max. Dali ha. Punta ka rito, Viva Max, pagkataas ng kape ko. Eto na. Gusto nyo na makita, brunette, mahaba buhok, dali, long hair. Liga, pasok! I'm from Japan. 3 Viva Max yung binembang ko kagabi. Ang taong wala na talagang kahihiyan, yung tipong baliktad ang mundo niya. Pag nakulong ka, ikaw ay legend. Samantalang pag hindi, palpak ang buhay mo. Kaya kung ako sa'yo, suportahan at mahalin mo na lang si Norman. Baka naman. Yes naman, baka naman. Oo. Yung mga hindi ko na kailangan ng reward nito, oo. Magpalipat na lang kayo. Umaga, tanghali, hapon, gabi. Imbes na mapuno ang utak niya ng magagandang isipin, pamilya, paano magpalago ng pera, mga kahombre ko, wala siyang ibang iniisip, kundi ang kanyang mga kinakaharap na kaso. Inuubos ko na lang yung aking consumables at alam mo na, ako'y naghahanda na siyempre marami akong mga bayarin. Magbabayad pa ako ng mga abogado, magbabayad pa ako ng kuwan. Ay, nako mga kahombre ko, meron naman pala talaga. Norman yan! Punong-puno ng kaso, no? The more, the merrier para kay Norman. Halaka, mga kahombre ko, di ba? Wala na yan! Ako'y naghahanda na siyempre marami akong mga bayarin.
Magbabayad pa ako ng mga abogado, magbabayad pa ako ng kung ano-ano. The biggest makajos sa balat ng social media. Ang kauna-unahang taong makajos. Pero nag-wish din at nagsabi rin na magkakamalugtong sakit ang kanyang basher. Sabi ni Maribel Austria, wag mo idadamay ang Diyos. Ay, bobo ka. Paano mo idadamay? Sa Diyos nga galing lahat kung ano meron ako ngayon. Di ba napakatanga mo? Animal ka? Di ba? Ano pa yung sinabi ko? Nagpapasalamat ako sa kanya dahil ako yung patunay na kapag may Diyos ka sa puso mo, hindi kanya pababayaan. Ay, bobo mo, Maribel. Oo, kababae mong tao, tanga kang inutil ka, bobo ka pa, kunghang ka. Diba? Baka ikaw, hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos. Eh, makakarma ka, huwag ka mag-alala, magkakakans ka na. Oo, kababae mong tao. Grabe talaga si Kulao magsalita dito. No? Yung sa mga tao na may ayaw sa kanya. Kapag ayaw mo sa kanya at nagsalita ka ng totoo kay Kulaong, yari ka. Oh. Kuya Elmer, Ate May, ayan si Ate May, bagong ligo pa, ayun. Kuya Ninyo, Mac, sorry kung babae ako, never ako. Laga ka, Kuya Ninyo, shoutout sa'yo ha. Ate May Alcantara, talagang pumunta, no? Naku, dapat talaga dumating si Marbs. Kasi si Ate May Alcantara talagang, ano yan, nag-effort. Baka nga naka-gown din yan para kay, kay Ate Marbs. Kababae mong tao, tanga kang inutil ka, bobo ka pa, kunghang ka. Diba? Baka ikaw, hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos. Eh, makakarma ka, huwag ka mag-alala, magkakakans ka na. Walang iba mga kahombre ko, syempre, kundi si Norman Mangusin. Palakpakan sa ulo ang putang inang yan. Enjoyin nyo na. Magandang pa siya, ha? Kayo pa bad trip? Let's play with our toy! San Pablo, Hinahanap nyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow nyo ako. Sa ating nakaraang video, mga kahombre ko, tinalakay natin ang pagbalita ni Gusgusin tungkol sa pagka-aresto kay Susan Yance, mga kahombre ko. So, ang just fixation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko is dapat 2020 pala, dami na nagsasabi ka, wala naman nagkatotoo kahit isa. Tapos papahiyahin niyo ako national TV yung ganito. 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 Pero ang totoo yan, ang justification lang, pinahiya niyo ako kung Pilipinas na ganito. Tapos papahiyahin niyo ako national TV yung ganito. Ang taong kaparehas niya lang, exactly the same. Sasampalin ko silang parehas. Pero syempre, ang magnanakaw nga, galit sa kapwa magnanakaw, di ba? Kasabihan yan, Grabe yun, mga kahombre ko. At tayo ho'y umabot na dito sa post-kulong ni Kulaong, mga kahombre ko, no? Pang 14 content na ho ito, mga kahombre ko, tungkol dito kay Norman Gusgusin at ayon sa mga kupal na intelektual sa internet. Ito daw ay gatas, nagatas, 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 mga kahombre ko, grabe. And yes, promise man, we will still make millions! At ikaw ang magbabayad sa mga abogado ko at sa mga hearing ko. Millions! Palmas! Nagatas. Oo. Sinabi ni Gusgusin na hindi pa raw niya nakikita ng personal si Jam. Sabi ni Kada Norms, tingin mo may plano manggancho si Jam. Sino ba yan? Hindi ko kilala yan Pero kung yun yung sinasabi mo, kung yan yung nanloko doon sa Kaylen Marquez, malamang. Wala akong kinalaman dyan. At wala akong pakialam dyan. Hindi ko pa nakikita yan. Nag-claim na kapatid ko daw. Pero personally, hindi ko pa nakita ng personal yan. Hindi ko pa nakakasama yan ng personal. Pero kiniklaim na kapatid ko daw siya. Wala joke. Ang galing talaga. Puro kasinungalingan din na nung sinasabi niya. Wala namang katotohanan. Maniniwala pa kayo dyan. Isipin niyo ito, mga kahombre ko. Umpisang banat pa lang, katarantaduhan na agad. Ayun, ang gusto ko kay Norman, mga kahombre ko. Pero, Hindi daw niya kilala si Pastor Jam. Bakit niya inaaway? Ate Aira, hello po. Ba't niya inaaway dun sa sa tawagan nila ni Nanang Remy? 'Di ba? Kung talagang hahabol daw si Ate Marbs.
Ate Katrina Lab, hello po. Mamatay na kayo mga sinungaling. Ay, katulad niya na. Ito si Kulaong, sinasabi niya na hindi daw niya kilala si Pastor Jam. Alam na alam naman natin na mayroong audio recording na minumura niya si Nanang Remy dahil kay Pastor Jam. Game na. Ay, naku, wala pa. Mamaya pa daw. Kuya Mac, may alam lang po sana po yung Casper, parang wala na sa mga live niya. Baka wala. Wala kasing pampasahod na si Kulao, kaya wala na si Casper sa kanya. Bihira na makita si Casper. Kasi katulad niyan, si Kulaong nakikitulog lang sa Sheraton, baka bawal. Bawal na nandun si Casper. Disclaimer lang, hindi ko yan nakakasama, hindi ko nakikita pa yan ng personal. Wala nga kami litrato na magkasama kami niyan, hindi ko yan kilala. Ayan ang totoo. Madalas ko lang marinig, madalas kong makita yun, dumadaan sa newsfeed ko yan. Sinasabi niya na kapatid ko daw siya at baka nga, sinasabi niya na kapatid ko daw siya at baka nga. Ano? Isipin niyo yun, mga kahombre ko. Same sentence, una, itinanggi niya. Biglang, baka nga kapatid niya. Baka nga. Pero, hindi na ho natin kailangan yan. Tama na hong ipagdikit natin ang lumang picture ni Norman. So, bata-bata pa siya. At yung bata-batang Jam. Di ba? Ipagdikit ka natin, di ba? Exactly the same. Iisang hulmahan, mga kahombre ko, di ba? Sasampalin ko silang parehas. Paano mo naman itatanggi ang halos kakambal mo na at di ba nga, ito nga yung sinabi mo? Alam niyo ba yung pangalan ni Jam? Yung anak ng nanay ko, kapatid ko. Anak ng nanay ko, kapatid ko. Jose Marie Antonio. Pangalan niya lang yun. Hango doon kay Lolo Jose. Jose Mar Antonio. Sa kanya, ginawa, Jose Marie Antonio. Pangalan niya yun, Jose Marie Antonio. Isang buo yun. Jose Marie Antonio, pangalan niya yung buo na yun. Tapos, Antonio yung middle initial niya, Mangusin yung apelyido niya. Kaya, tunay niyang pangalan, Jose Marie Antonio, Antonio Mangusin. Di ba kapatid mo naman pala? Ikaw na nga nagsabi nun. Isa kang malaking tukmol. Grabe naman si Norman. At medyo nahihiwagahan din ako, mga kahombre ko, dito kay Jack, sa totoo lang. To tell you the truth, mga kahombre ko, ako yung minsan nagko-comment sa tao na ito doon sa Facebook. Nakita ko na, initially, sabi niya, hindi daw siya nandito for the clout, ayaw daw niya magpasikat, wala daw siyang pakialam sa ganito, sa pera, sa ganyan, kasi siya daw ay may isang marangal na trabaho. Good morning to everyone. Ayan, katatapos lang natin na mag-home service kanina. At kakadating lang natin dito sa ating office. Ayan, salamat po sa mga nagtiwala sa atin. Today ay opening na rin ng ating school. Sa mga malapit po dito ay pwede na po kayong magpa-enroll ng ating summer class ng elementary hanggang high school ba? Pero today ay start na po ng enrollees ng mga summer classes. Ito po yung ating, sabi ko nga po kagabi, ito po yung ating small business na pinagkakaabalahan, na pinauunlad po natin. Pinakita ko na po kagabi sa aking ilang live, ang facilities. Ito po ang aking conference room. Dito po ako sa conference room kung saan dito po yung aking pinaka-office. Ayan. Ayun. Mabuti na lang itong si Pastor Jam. Kapag sinabi niyang meron siyang negosyo, meron siyang ipapakita. Di ba? Kahit papaano meron siyang ipapakita na negosyo. Hindi katulad ni Kulaong. Sinasabi niya meron siyang negosyo pero never isa man lang hindi niya na ipakita sa atin. Kahit isa. Kahit nung panahon pa ng pandemya, laging sinasabi ni Kulaong, marami siyang negosyo, marami siyang tauhan. Pero magtataka ka, dadaan ng Pasko, walang kahit isa man lang, kahit isang Christmas party na na-atenan. Yan ang hirap kay Kulaong, di ba? Kahit pa paano, meron pa ito si Pastor Jam. John Ahib, hello po. Neymerlita Berhel de Dios, hello po. Si ating lipstick, wala pa, mamaya pa po. Sa lawasaw kang animal ka. Mayabang din to. Yun nga. Talaga si Pastor Jam. Kasi kinokontra niya si Kulaong Yun ang pangontra niya yung negosyo niya pinapakita si Kulaong kasi wala negosyo Sa isang buwan, di niya nakilala si Casper pag bumaliktad na. Nako pag bumaliktad si Casper, yari siya dyan. Napakaraming alam ni Casper. Yes, Floyd Prince. Mamaya, natin yan. Talakayin natin yan.
hahabol daw Ate Glenn para di sayang mga suot nyo. Ayan, at least ito po yung pinaka-office ko. Pero Jam, hindi mo ba ito naiisip? Pastor ka pa naman, ha? Imaginein mo. Una, hindi mo inaamin kung kapatid mo ba si Norman o hindi. Di ba? Ito ho ay isang kasinungalingan lamang na ako ho at si Francis Leo Marcos ay kilala. Ito ho, please lamang po, sa mga kapwa ko naman at nakakilala sa akin sa church, huwag naman ho kayong magtanong kung kani-kanino. Di ba si ano to? Opo, kilala niyo naman po ako. At never naman po na ako magkakaroon ng kapatid na gano'n, di napakapalad ko at hindi na ho ako magtatrabaho kung may kapatid ho ako na gano'ng kayaman. Napakadali lang noon, di ba? So, parang feeling ko, mga kahombre ko, pinagtitripan niya yung mga tao. Tinitingnan niya kung saan siya pwedeng magkaroon ng views, kung paano siya kikita by chasing his brother's clout. Gets nyo? So, ngayon, nasa medyo negative part siya ni Norman. Kumbaga, naglalabas siya ng paunti-unting banat kay Norman, pero hindi niya masagad. Alam nyo naman siguro kung bakit. Kasi kahit kailan, ibig sabihin niyan, syempre brotherhood, magkapatid sila, ibig sabihin niyan, mga kahombre ko, hindi pa rin siya ready na magtagalit sila ng tuluyan ni Norman. Wala akong pakialam doon sa away ng sino man. Wala akong, sabi ko nga dala ko sarili ko. Hindi ko kailangan magpa-interview kung kani-kanino. Wala akong pakialam sino kaaway mo. Wala rin akong pakialam doon sa mga nagsasabi na may napala ako nung panahong nasagana siya. FYI po sa mga nagsasabi, wala ako kahit piso. Ngayon, mga kahombre ko, ano ba ang stand ko dito? Totoo ba na magkaaway si Norman at si Jam? Para sa akin, mga kahombre ko, parang hindi. Parang hindi, mga kahombre ko. Kasi, actually, napagtanto-tanto ko eh. Akala ko nga, okay siya. In fact, nagko-comment-comment ako sa Facebook niya. Pero na-realize ko na hanggat hindi itinotodo ni Jam ito, ang hirap maniwala. Sorry, Jam. O sorry, Pastor Jam. Pero hindi kami maniniwala sa mga pakulo nyo. Kasi parang imposible. Parang hindi ganun kaposible na magkaaway kayo, hindi mo nga ma-disclose kung magkapatid kayo o hindi. At never naman po na ako magkakaroon ng kapatid na gano'n, di napakapalad ko at hindi na ho ako magtatrabaho kung may kapatid ho ako na gano'ng kayaman. It's very clear na magkapatid kayo. Ang dami mo pang pabilog-bilog, paikot-ikot, pacheche-bureche sa mga tao. Ito yung mga pinagsasabi mo. Now, hindi ko siya dinideny. Anak ng nanay ko, kapatid ko. Nagkaroon lang ako ng pagkakataon na hindi ako sigurado doon kung siya ba yung kapatid kong matagal kong hindi nakikita. Anak ng nanay ko, kapatid ko. Now, dahil sa pangyayaring yan, inadmit niya, yung din na magulang ko, admit na siya yung magulang ko. Anak ng nanay ko, kapatid ko. But I don't know the whole story kung paano kami inire. Paano kami ginawa. Paano kami nilabas. Kaya sa mga nagsasabi, kung alam nyo ang kwento ng buhay namin, tatanungin ko kayo, nandoon ho ba kayo nung ipinanganak si FLM o si Norman Mangusin o ako? Anak ng nanay ko, kapatid ko. Nakatabi ho ba kayo ng nanay ko kung saan kami inire? Ito yung malaking tanong ko sa hamon ko sa inyo. Nandoon ho ba kayo nung panahon na kami ay nasa gitna ng mga pagsubok? Wala. Kaya kung wala ho kayong alam at wala ho kayo doon, please shut up na lang po ng matahimik na ang buhay ninyo. Alam niyo ba yung pangalan ni Jam? Yung anak ng nanay ko, kapatid ko. O, di ba? So, ano ba talaga? Oo, hindi lang isasagot mo, Jam. Diyos ko. At saka, stop. Tapos na yung era na yon na may maloloko pa kayo. Nandito na ako. Hindi na mangyayari yan. Hindi na mangyayari na yung storya na binuo nyo long time ago, aarangkada pa rin sa era na to dahil nandito na ako. It's not gonna work. Hindi nga umubra ang iyong kapatid sa akin. Di ba? Ako ay as in durog na durog. Sorry. Ganun yon. Alam mo kung bakit? That is logical. At yan ang mga tao ngayon. Ang mga tao sa internet ngayon ay logical na. Bawal na ho ang bobo sa internet. Meron man, konti na lang yon. Promise man. Hindi tulad noon na madali lang utu-utuin ang kung sino-sino man sa internet. Ha? Mayroon ng viewer na nagbanggit. Ayan, eto. May eskwelahan si Jam. Registrado under his name. Parang may kasosyo yata siya doon, ate. Doon sa kasama yata yung pati restaurant o cafe. Hindi sa pangmamalit, hindi madali maaprobahan na magmay-ari ng eskwelahan, lalo na hanggang secondary level. Oh. Ayun ang sabi po niya. Ate Maribel, blood is thicker than water kahit ano pa mangyari sa pamilya nila.
Pero kasi Ate Maribel Gabelo, malalim po yung ugat ng kanilang kanilang away. Hindi lang ngayon, hindi lang nung pandemya. Actually, yung away nila way back noong mga bata pa sila. Nasa province, baka na-approve kasi sa liblib ata, Ate Sai. Okay. Pagod na akong kausap siya. Check PM na lang, boss, ma'am. Ayaw mo na. Ayaw mo na kung kung hindi, hayaan mo na, kuya. Hayaan mo lang siya. Kung darating, edi okay. Kung hindi siya darating, okay lang din po. Marami tayong di alam dyan sa negosyo niya. Pwede ding silipin. Well, feeling ko may masisilip dyan. Yun kasi sabi niya, dun sa cafe, sa restaurant pa, yung gift cafe, meron daw siyang kasosyo. Yun lang ang sabi niya. Inggitan lang siguro or rivalry, malala nga yan po, Sir Mac. Ate Maribel Gabelo kasi pati nanay may problema pati daw sa nanay parang may favoritism si Manang Remy. Banggit kay Gusgusin tungkol kay Karen Whitmore. Sabi niya, boss, good AM. Sana kasuhan mo rin yung Karen Whitmore na nagpapa-interview at sinasabing binudol mo siya. Pwede naman. Pwede naman. Merong mga naka-assign para dyan. Pero sa ngayon, tama na muna yan din tumbling yung yung wala namang involvement At saka hindi ko kasi kilala. Paano kakasuhan wala akong personal na knowledge sa kanya. Pag walang mangyari, Francis, hindi ako nagbabanta sa iyo. Talagang babayaran mo talaga ako. Madadamay ang madadamay talaga sa lahat. Ngunit, nakalimot. Andito daw yung Karen Whitmore sabi andito daw sa Pilipinas, ewan ko kung bakit sikreto, siguro baka ayaw niyang isiwalat sa mga tao na nandito siya kasi baka makarating kay Kulaong. Baka natatakot siya na ma-preempt ni Kulaong ang kanyang mga gagawin. Kaya siguro hindi po sinasabi o hindi inaamin ni Karen Whitmore na nandito. Meron pong isa tayo tropa pips na napanood po mismo doon sa live ni Yama na sinabi nga po na nandito daw. Yan ang hindi lang natin alam kung bakit ganun nga. Pero yan, sarili naman yan, discretion yan. Kung sabihin niyang wala siya dito, kung ano man ang kung ayaw man niya ipaalam na nandito siya, di ba? Syempre, sarili niyang discretion yan. Pero, tingin ko, magkakaso talaga na to kay Kulaong, kaya umuwi. Ayaw lang niya siguro na baka makarating kay Kulaong o malaman ni Kulaong yung mga galaw niya. Nakalimot si Norman na shinout-out niya ito dati. At bibigyan niya pang araw ng 250,000. Pag natapos yung lakad ko, gusto ko sanang pasalamatan si Mami Edith, si Kuraming, Mami Edith, si Ma'am Lorna, Butterford, at saka si Karen Whitmore. Dong, tawagan mo sila, padala mo sila ng tig 250,000 yung apat. Di ba napakasinungaling mo talagang gunggong ka? Gunggong. Pag isa lang ho niyang ibinabaon sa kahihiyan at sa katarantaduhan ang kanyang sarili. Kombre ko, so, ano ba magagawa mo? Siyempre, wala. Pero walang bearing yan, bukod sa duwag yan, gunggong na, duwag pa. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.